Mahina na ang boses ni tatay habang nakaupo kami sa lumang bangko sa labas ng bahay. Umuulan noon. Tanging tunog ng patak ng ulan at kuliglig ang maririnig sa paligid. Napansin kong matagal siyang nakatingin sa akin. Parang may gustong sabihin, pero hirap ilabas. Tay, bakit po? Tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Yung ngiting pagod, pero puno ng pagmamahal. Alam mo anak, hindi ko pinangarap yumaman. Napayuko ako. Ang pangarap ko lang, makita kang hindi nahihirapan katulad ko. Biglang bumigat ang dibdib ko. Kasi simula pagkabata, nakita ko kung paano nagsakripisyo si tatay. Mula umaga hanggang gabi siyang nagtatrabaho. Kahit may lagnat, pumapasok. Kahit masakit ang katawan, tuloy pa rin. Minsan nga, nahuli ko siyang umiiyak habang inaayos ang sirang sapatos niya. Pero kinabukasan, isinuot niya pa rin iyon para lang may maipambaon ako. Tay, mahina akong sabi. Huminga siya ng malalim sa katumingin sa langit. Anak, balang araw, gusto kong maranasan mo ang buhay na hindi mo kailangang mamili kung kakain ka ba o magbabayad ng utang. Tumulo na luha ko. Gusto kong magkaroon ka ng sariling bahay, sariling pangarap, at pamilyang hindi magugutom. Tahimik lang ako habang nakikinig. Pero bawat salita niya, parang kutsilyong tumatama sa puso ko. Alam mo ba kung bakit ako nagsisikap? Humiling ako kasi ayokong maranasan mo yung buhay na tiniis ko noon. Napahagulgol ako dahil ngayon ko lang naintindihan na habang ako'y nangangarap para sa sarili ko, si tatay pala, buong buhay niya akong ipinagdarasal. Kapag dumating ang araw na mawala ako, huwag mong tatandaan yung hirap ko, kundi yung pagmamahal na kahit pagod na ako, pinili ko pa ring lumaban para sa'yo. Hindi ko napigilang yakapin siya, mahigpit. Parang ayokong matapos ang gabing iyon dahil minsan hindi natin namamalayan. Habang abala tayo sa paghahanap ng pangarap, may isang taong tahimik na inuubos ang sarili niya para lang maabot natin yon. At ang taong iyon, si tatay.